Paano kung yung lahat ng pagod mo, yung mga proyektong ginagawa mo para makatulong sa iba, 'di ba? Oo, yung walang tigil na pag-oorganisa sa komunidad. Tumpak. Tapos, yung matinding pagkaubos ng isip at katawan na nararamdaman mo ngayon, paano kung hindi pala yan yung misyon na gusto ng Diyos na gawin mo? Grabe, nakakagulat na isipin yan. Kaya nga paano kung yung matagal mo nang pinapasa na bigat para ayusin yung mga problema sa paligid mo ay isang pasanin na hindi naman talaga ibinigay sa'yo? Maligayang pagdating sa ating malalimang pagtatalakay. Isang magandang araw para sa bagong kaalaman. Para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na laging uhaw sa kaalaman na marahil ay nakakaramdam na ng matinding pagkakapagod sa kakagawa ng mga proyektong tila walang malinaw na direksyon, ang sesyong ito ay sadyang inihanda para sa iyo. Totoo yan. Ito na siguro yung sagot sa matagal mo nang hinahanap. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakayamang dokumento na ang pamagat ay The Theology of Mission. Mission begins in God, o ang teolohiya ng misyon kung saan ang misyon ay nagsisimula sa Diyos. Babaguhin nito ang lahat ng nakasanayan nating pananaw. At napakagandang layunin yan. Kasi yung dokumentong ito, naglalatag siya ng isang matapang at nakakagulat na ideya na talagang pilit bumabasag sa mga nakasanayan natin. Kumbaga, aalugin nito yung sistema natin. Oo, eksakto. Ipapakita nito sa atin na yung pinakamahalagang tanong tungkol sa misyon ay hindi yung ano ba ang dapat gawin ng samahan natin o kaya ano yung susunod nating malaking plano. Teka, kung hindi yun ang tanong, ano ang dapat nating itanong? Ang tamang tanong daw dapat ay, ano ba yung ginagawa na ng Diyos at paano tayo makikisali rito? Natin yung kaisipang iyan magsimula tayo dun sa mismong pag-unawa natin sa konsepto ng misyon. 'Di ba kadalasan sa mga organisasyon man o mga simbahan, yung misyon parang tinitingnan lang natin bilang isang-isang maliit na departamento. Oo, yung tipong may sariling opisina lang sa gilid. Tama, may itinatalagang komite, tapos may nakalaang budget, at may mga taong tinatawag nating eksperto na pinapasahod natin para gawin yung trabaho. Parang ina-outsource natin yung tungkulin, di ba? Oo, ganun na nga. Tinitingnan natin ito na parang programa na tayo mismo ang nag-imbento kapag gusto nating lumago. Parang tayo yung bida na nag-iisip ng solusyon sa lahat ng problema sa mundo. Diyan pumapasok yung isang napakalalim na konsepto na tinatawag na misyon ng Diyos. Ayon kasi sa sinusuri nating teksto, yung misyon daw ay hindi kailanman nagsisimula sa pagkukusa o pagiging malikhain nating mga tao. Wait, kaya ba sinabing mission begins in God? Tumpak, nagsisimula ito sa mismong karakter at puso ng Diyos. Hindi ito isang plano na nabuo lang sa loob ng isang meeting room. Ito ay ang kusang paglahok natin sa kilusan ng pagtubos na matagal nang sinimulan ng Diyos bago pa man tayo pinanganak. Naisip ko tuloy yung isang paghahalintulad. Parang ganito. Para bang matagal na tayong nag-o-organize at namumroblema sa sarili nating handaan. Yung ikaw ang lahat ang gumagawa. Oo, tayo yung namumroblema kung sino iimbitahin, saan kukunin yung pambili ng pagkain, paano aayusin yung mga upuan. Grabe yung pagod natin doon. Pero ang totoo, imbitado lang pala tayo sa isang engranding piging na matagal nang sinimulan ng iba. Napakagandang analohiya niyan. Wala sa atin yung pasanin ng pag-oorganisa. Pero teka lang, gustong kontrahin ng konti yung ideyang ito. Kasi para sa mga taong nakikinig sa atin ngayon, yung mga sanay na, sila yung may hawak ng manibela. 'Di ba? Yung mga control freak, ika nga. Oo, yung ganun. Hindi ba nakakatakot o nakakatamad yung ganitong pananaw? Kasi kung aalisin yung control sa atin, hindi ba parang magiging dahilan nito para wala na tayong gawin at maghintay na lang sa himala? Magandang pinto yan. At sinasagot yan ng ating teksto. Kapag naintindihan mo daw na ang misyong ay pag-aari ng Diyos, may dalawa itong epekto. Una, nakapagpapakumbaba ito. Pangalawa, nakapagpapalaya ito. Paanong nakapagpapakumbaba? Kasi tatamaan yung ego natin, yung pagmamalaki natin. Maisip mo na, hindi pala ako ang tagapagligtas ng mundong ito. Hindi umiikot sa mga galing at plano mo ang kaligtasan ng ibang tao.
Ay, masakit yan sa pride. Pero paano naman siya naging nakapagpapalaya? Nakakapagpapalaya siya. Kasi yung mabigat na pasanin ng tagumpay, yung pressure, inaalis na sa mga balikat mo at inilalagay doon sa kakayahan ng Diyos. Ah, okay. Pero hindi ibig sabihin na uupo ka na lang sa isang tabi. Hindi, hinding-hindi. Ang ibig sabihin nito, iniiwasan natin yung malaking pagkakamali kung saan madalas nating napagkakamalan. Yung labis na pagkaabala bilang patunay nung tunay na pagsunod natin. Napakalalim niyan. Kasi akala natin, dahil palagi tayong abala, dahil puno yung kalendaryo natin ng mga pagtutulong, okay na yon. Pero kung Diyos pala yung pasimuno, paano niya ba ito ipinatupad sa kasaysayan? Dito natin makikita yung tinatawag sa dokumento na biblical na disenyo ng pagpapadala. At hindi lang ito basta estratiya ha, nakaugat ito mismo sa kalikasan ng Trinidad. Trinidad. Paano yan naging konektado sa misyon? Makikita natin na ang Ama, siya yung nagpapadala sa anak. Pero bakit niya ginawa yun? Linawin natin, hindi ipinadala ng Ama ang anak dahil karapat-dapat ang mundo o dahil nagmakaawa ang mga tao. Eh bakit niya ipinadala? Ipinadala niya dahil sa matinding pangangailangan ng isang mundong sira. Ayon nga sa tanyag na talata sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 3, talatang 16. Yung paboritong ikabisote ng mga bata. Oo, yung talatang yun, di ba madalas nating ginagamit yun bilang pangako ng personal na kaligtasan, parang tiket natin papuntang langit. Oo, parang naniwala ako, kaya ligtas na ako. Pero ayon sa pag-aaral na ito, isa pala itong malinaw na pahayag ng misyon. Ang Diyos ay nagbibigay, nagpapadala, at kusang pumapasok sa magulong sitwasyon ng mundo, dala ang kanyang awa. Ah, kaya pala pagpapadala yung tema. Kung ang ama nagpadala sa anak dahil kailangan ng mundo, paano naman yung anak? Ang anak naman, siya ang nagpapadala sa kanyang mga tagasunod sa mismong simbahan. Kung paanong isugo ng ama ang anak, ganoon din niya tayong isinusugo sa labas. Tapos, papasok dito yung banal na espiritu. Tumpak. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa atin para magawa yon. Kaya ang kapangyarihan ay laging nauuna bago ang pagiging saksi. Teka, bago tayo lumayo dun sa papel ng espiritu, nabanggit sa teksto na yung temang ito makikita mula pa sa umpisa, di ba? Sa Genesis. Totoo yan. Maging sa kwento ng paglikha, hindi tayo ginawang tao para lang maging palamuti. May binigay agad na bukasyon na layunin. Para ipakita yung karakter ng Oo, Diyos. at mas luminaw pa ito dun sa kasunduan ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain siya, pero at ito ang mahalaga, sa pamamagitan niya ay pagpapalain din ang lahat ng nasyon sa mundo. Pwede ba nating himayan yan? Kasi, napakadaling isipin ngayon na yung pagiging pinili ng Diyos ay parang VIP pass. Isang privilegyo. 'Di ba? Parang sinasabi nating, uy, ang swerte ko, ako yung paborito, kaya buhos sa akin yung biyaya. Pero lumalabas dito na isa pala itong napakabigat na assignment. Nakuha mo. Ang tawag dyan ay ang pagpili para sa kapakanan ng iba. Hindi kailanman natatapos sa iyo yung pagpapala, palagi itong may kalakip na pananagutan na ipasa ito palabas. Kumbaga pinili ka para maging daluyan doon sa mga taong hindi mo kadugo o kakampi. Eksakto. At makikita rin ito sa mismong pagkakatawang tao ng Diyos. Hindi niya piniling magligtas mula sa malayo. Hindi siya nanatili sa langit para magpadala lang ng sulat o utos. Lumapit siya. Nakipamuhay sa dumi at hirap natin kasi ang tunay na misyon, nangangailangan ng paglapit. Dagdag mo pa dyan yung muling pagkakabuhay, ito yung nagbibigay ng pag-asa na ang ginagawa natin ay hindi lang para pansamantalang tapalan ng band-aid ang mundo, kundi para umasa sa isang bagong likha. Pero teka, bilang boses ng nakikinig sa atin ngayon, gusto kong tutulan ulit yan. Hindi ba napaka-nakapagod na tayo palagi yung ipinapadala sa mga lugar na puno ng problema? Nakakaubos nga naman yon kung iisipin. 'Di ba? Palagi kang pupunta kung saan may umiyak, kung saan may gulo. Paano papasok yung banal na espiritu diyan para siguluhing hindi ito mauuwi sa nakakapagod na moralismo o pagpapabidan na lang natin? Diyan tayo madalas nahuhulog. Sabi nga sa teksto,
Kung alisin mo yung banal na espiritu sa equation, ang misyon niya nagiging, at gagamitin ko yung eksaktong salin ha, isa lamang pagsisikap ng tao na binihisan lamang ng mga banal na salita. Aray, pagsisikap lang ng tao pero mukhang banal? Oo, kaya maraming nagkakawanggawa ang nagiging mapait ang ugali o nagkaka-burnout sa huli. Namimigay sila ng pagkain pero inis sila sa mga taong pinapakain nila dahil ubos na yung pasensya nila. Kasi sariling lakas na lang nila yung ginagamit. Tumpak, ang espiritu ang pumipigil sa atin na maging ganyan. Siya yung nagbibigay ng tapang, mang malalim na pangunawa, lalo na sa ibang kultura. At siya rin nagpapaalala na ang misyon ay isinasabuhay, hindi lang sinasalita. Kaya pala maraming samahan ang bumabagsak. Dahil nakalimutan natin na imbitado lang tayo. Gumagawa tayo ng sarili nating maling mga sistema para lang madaliin yung resulta. At ayon doon sa pinag-aaralan natin, may tatlong malalaking pagkakamali ang mga samahan pagdating dyan. Ano-ano yung tatlong yon? Kasi parang pakiramdam ko nakaugat ito sa kahinaan nating mga tao eh. Unang pagkakamali, yung pagtuturing sa misyon bilang isang departamento lamang. Iniiwasan natin yung pananarutan kaya ipinapasa natin sa isang komite. Para hindi natin kailangan dumihan yung sarili nating mga kamay. O, pangalawa, nililimitahan natin ang misyon na parabang nangyayari lang ito sa ibayong dagat o sa malalayong lugar. At yung pangatlo, Ang labis na pag-aabala na napagkakamalan nating tunay na pagsunod sa Diyos. Activism versus obedience, ika nga. para mas maging malinaw to, naalala kong may binanggit sa dokumento na isang kwento tungkol sa isang simbahan, di ba? Pwede mo bang ikwento yon? Oo, yung sa lungsod. Bale, may isang simbahan na ipinagmamalaki talaga nila yung gawain nila kasi lubos nilang sinusuportahan yung 2 tao na naglilingkod sa malayong bansa. Nagpapadala sila ng pera, panay ang dasal nila para doon. Okay, maganda naman yun, di ba? Maganda sana. Pero habang abala sila sa kabilang panig ng mundo, wala silang pakialam dun sa pampublikong paaralan na literal na nasa kabilang kanto lang nila. Grabe. At mas malala, wala silang pakialam sa mga pamilyang walang tirahan na natutulog mismo sa mga lansangan sa paligid ng gusali nila. Alam mo, naisip ko tuloy yung simpleng halimbawa para dito. Parang ganito, isang tapat na tagahanga ka ng isang sikat na banda. Binibili mo lahat ng t-shirt nila, nag-donate ka sa tour nila sa kabilang panig ng mundo, tapos ipinagmamalaki mo sila. Talagang diehard fan ka. Oo, pero hindi mo man lang kinakausap o binabati yung kapitbahay mo na araw-araw nakikinig sa musika ng bandang yon. Ang tanong ko lang, bakit kaya tayo ganito? Bakit mas madaling mahalin yung mga nasa malayo kaysa dun sa literal na nasa tabi lang natin? Ang totoo niyan, pangnanais nating umiwas sa hirap ng pakikisalamuha. Kapag tumutulong ka kasi sa malayo, hindi nito hinihingi yung malapitang pakikipamuhay. Kasi hindi mo sila nakikita araw-araw. Oo, mas madaling mag-transfer ng pera buwan-buwan kesa buksan mo yung sariling pinto mo sa taong may problema, makinig sa iyak niya sa madaling araw o amuyin yung baho ng sitwasyon niya. Ang linis kasi ng pag-ibig pag nasa malayo. Tumpak. Pero yung pag-ibig sa malapitan magulo yun. Umuubos ng oras at sobrang nangangailangan ng pasyensya. Kaya kapag sinabi nating pangiba yung dagat lang ang misyon, pinapaliit natin yung saklaw ng Diyos at iniiwasan natin yung sakit ng tunay na pagmamalasakit. Sobrang tindi nun. Pero teka, anong nangyari dun sa simbahan sa lungsod nung na-realize nila to? Sa ibang bansa, papunta sa paglahok sa gawain ng Diyos kung nasaan man tayo, bumaliktad yung sitwasyon nila. Anong ginawa nila? Nagsimula silang maglakad-lakad lang sa community nila para manalangin at magmasid. Nakipagtulungan sila sa kalapit na paaralan, hindi para maghakot ng miyembro kundi para maglinis at tulungan yung mga guro. Kumbaga, naging totoo silang kapitbahay. Oo, at ang pinakamahalaga, na-realize ng bawat isa sa kanila na hindi lang pala yung 2 pinadala nila sa labas ng bansa ang may misyon. Na-realize nila na yung nagtatrabaho sa opisina, yung nasa pabrika, yung ina sa bahay, lahat sila isinugo ng Diyos sa sarili nilang lugar. Kung ganun ang pananaw, hindi na pala sa dami ng pera o tao sa ibang bansa nasusukat yung tagumpay. Pero paano natin malalaman kung tama pa yung ginagawa natin? Dito na siguro papasok yung pagpapalit ng sukatan natin, di ba?
Kailangan talaga nating ihiwalay yung pagnanais nating magpakitang gilas sa pagnanais nating maging tunay na presensya para sa iba. Performance versus presence. Eksakto. Yung pagpapakitang gilas, patungkol yan sa sarili mo. Naghahanap yan ng mabilisang resulta. Gusto mong kontrolin yung sitwasyon at nag-aabang ka ng papuri. Paano naman yung presence? Ang pagiging presensya ay patungkol sa kapwa. Handa kang tumahimik, makisama sa isang upuan, makinig ng walang panguhusga, at magmahal kahit walang kasiguraduhan na mabilis na magbabago yung buhay nung tinutulungan mo. Alam mo, ikokonekta ko ito sa iyong nakikita ngayon. Sa panahon natin ngayon na puro social media, 'di ba? Ang bilis nating maghanap ng validation. Gusto Yeah. natin na magandang i-post sa internet. Yung instant gratification. Oo, yung tipong namigay ka ng tulong. Kailangan may litrato agad para makita ng marami na mabuti kang tao. Gusto nating masukat yung halaga natin sa dami ng likes o pumapalakpak sa atin. Isang malaking bitag yang sa panahon ngayon. Kaya ang itatanong ko sa'yo, paano kung yung pagtulong mo sa trabaho o sa pamilya, walang ni isang nakakapansin? Paano mo mapapanatili yung tiyaga mo kung hindi ito nasusukat ng mga numero o kwota? Diyan mo makikita yung malaking pagkakaiba ng batayan natin at ng batayan ng Diyos. Sabi sa dokumento, ang tagumpay sa paningin ng Diyos ay hindi kailanman nasusukat sa laki ng bilang o sa pagiging tanyag. Saan nasusukat? Nasusukat ito sa pamamagitan ng dalisay na pagsunod, pagdepende sa espiritu at kakayahang magtiis. Binigyang diin dito yung konseptong tinatawag na mga tahimik na bunga. 10 taon kang nagturo sa mga bata sa isang liblib na lugar. O kaya nag-alaga ka ng magulang na may sakit. Walang parangal, minsan walang thank you. Baka isipin ng lipunan, inaksaya mo yung buhay mo. Sa mata ng mundo, talo ka nga. Pero sa pananaw pala ng misyon ng Diyos, yung ganyang taimik na katapatan, yun pala yung napakalaking tagumpay. Totoong-totoo yan. Kasi yung kumpiyansa natin, nagmumula sa katotohanan ang Diyos natin ay trinitaryo. Ang Ama ay nagmamahal at hindi nagbabago. Ang Anak ay patuloy na sumusunod. At ang Espiritu ay nagbibigay ng walang hanggang lakas. Kaya hindi masasayang yung effort natin kahit walang tao na nakakakita. Wala na isang patak ng pawis mong masasayang sa paningin niya. At ito ay konektado dun sa sinasabi sa teksto tungkol sa pagpaplano sa misyon. Ang pagpaplano pala, hindi ito pag-iimbento ng gawaing maipagmamalaki natin. Ano pala ito? Isa itong tahimik na pag-aninaw kung saan mo maingat na inuunawa kung saan na kumikilos ang Diyos ngayon at tahimik kang makikiisa roon. Kapag ganyan yung mindset natin, tuluyan na mababago yung pagtingin natin sa araw-araw nating trabaho. Yung vokasyon mo, yun na mismo yung mission mo. Ito yung isa sa pinakamahalagang aral na dapat mong baunin. Kung ikaw ay isinugo ng Diyos, hindi mo kailangang maging isang religiyosong pinuno para lang masabing may kwenta ka. Tulad nung nurse sa ospital? Oo, ang nurse sa ospital na nagpapasensya sa isang pasyenteng nagwawala, siya ay nasa misyon. Ang guro sa silid-aralan na hindi sinusukuan yung batang hirap matuto, siya ay nasa misyon. Pati yung nagninegosyo sa palengke. Pati siya. Yung negosyanteng tapat sa timbangan niya, siya ay nasa misyon. Ang bawat simpleng pakikipag-usap sa katrabaho na may mabigat na problema, isa pala itong banal na pagkilos. Hindi lang ito nakareserba sa iilan. Wow! Napakabigat, pero napakagaan din sa pakiramdam kapag naunawaan mo. Kung ibubuod natin yung napag-usapan natin sa masinsinang pagtatalakay na ito lang yung iisang katotohanan na lilitaw Ang misyon ay hindi nagsisimula sa atin. Wala sa atin ang pasimula at hindi tayo ang mga may akda. Oo, tayo ay mga saksi lamang at mga imbitadong kalahok dun sa piging na matagal ng pag-aari ng Diyos. Di ba kung nakasalay lang sa atin mga tao yung pag-aayos sa sira ng mundo, matagal na tayong nabigo. History repeats itself, ika nga. Puno tayo ng palpak. Pero dahil ang misyong ito ay mula sa Diyos at pinapalakas ng kanyang espiritu, pwede pala tayong maging matapang na hindi nagiging mayabang. Pwedeng tayong tumulong nang hindi tayo nilalamon ng pagkabalisa. Nawawala talaga yung matinding bigat sa balikat natin. Nagiging malaya tayong maging tapat sa mga maliliit na bagay. Kasi
Alam nating mayroong Diyos na nakahawak sa pangkalahatang takbo ng mundo. Hindi mo na obligasyong iligtas ang lahat. Kaya para sa iyo na matinding nakikinig sa atin na yung bukas, pagpasok mo sa opisina o pagharap mo sa kliyente o kaya sa simpleng pag-aalaga mo sa iyong pamilya sa bahay, nais naming ipaalala ito sa iyo. Hindi mo kailangang mag-imbento ng napakalaking proyekto para lang maging makabuluhan ang buhay mo. Hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo. At buksan ang mga mata mo, tingnan mo kung saan na nagpapakita ng pag-ibig at kalinga ang Diyos sa iyong komunidad at doon ka sumali at makipagtulungan. At tandaan mo, ang paglahok na ito, humihingi ng iyong buong presensya, hindi ng iyong pagpapakitang gilas. Hindi mo kailangan magpatunay ng kahit ano. Bago naming tapusin ang session na ito, nais naming mag-iwan ng isang malalim na kaisipan. Kung ang misyon pala ay talagang hindi nakasalalay sa kakayahan mong ayusin ang mundo, ano kayang mangyayari kung bukas ay gumawa ka ng kakaibang hakbang? Isang mapanghamong hakbang nga. Oo, imbes na magplano ka ng panibagong solusyon sa problema ng iba, o imbes na isipin mo yung magagandang salita na sasabihin mo para lang bumilib sila, paano kung gugulin mo ang buong araw bukas sa pagiging tahimik at matamang pagmamasid lamang? Napakagandang paalala niyan. Kung tuloy na pong aalisin yung matinding pangangailangan nating maging bida at mapakinabangan, baka doon lamang natin mapapansin yung mga tahimik na himala at mga pagbabagong matagal nang inumpisahan ng Diyos sa tabi natin. Mga himalang hindi natin nakikita kasi masyado tayong abala sa pag-oorganisa ng sarili nating maliit na handaan habang may isang engranding piging na matagal nang naghihintay sa atin. Maraming salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa muli.